Bakit gustong-gusto ng mga politiko na mahirap ang mga Pilipino? Sa bawat eleksyon, sa bawat pangako ng pagbabago, sa bawat talumpati ng mga nasa kapangyarihan, parang isang sirang plaka na paulit-ulit na lang nating naririnig, iaahon namin kayo sa kahirapan. Ngunit bakit, dekada na ang lumipas, milyon-milyon pa rin ang gutom, libo-libo pa rin ang walang trabaho, at milyon-milyon pa rin ang nagdurusa sa ilalim ng sistemang tila itinakdang huwag tayong makaahon? Ang sagot ay masakit ngunit malinaw dahil gusto nila tayong manatiling mahirap. Mas madaling makontrol ang mahihirap. Kapag ang isang tao ay nagugutom, kapag ang pamilya niya ay hindi sigurado kung may kakainin sila bukas, mahina siyang lumaban. Wala siyang oras para magtanong, magprotesta, o questionin ang sistema. Ang tanging iniisip niya ay kung paano siya mabubuhay sa isang araw pa. Kaya naman sa panahon ng eleksyon, isang supot ng bigas, ilang delata, o kahit ₱100 lang, kaya nang bilhin ang kanyang boto. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang magawa. At ito ang gustong mangyari ng mga politikong gaaman sa kapangyarihan. Kapag ang isang bansa ay puno ng mahihirap, mas madali silang paasahin, paasahin, at paasahin, kahit kailanman ay hindi nila balak tuparin ang kanilang mga pangako. Ang sistemang padrino, ang pekeng, tagapagligtas. Maraming politiko ang gustong lumabas na parang bayani, ang tagapagligtas ng mga naaapi. Pero paano ka magiging tagapagligtas kung wala namang problema? Kaya ang solusyon nila, panatilihing may problema. Hindi nila lulutasin ang ugat ng kahirapan, bagkus ay panandali ang lunas lang ang ibibigay nila para masabi nilang sila ang sagot. Halimbawa, imbes na ayusin ang edukasyon at lumikha ng sapat na trabaho para sa lahat, mas pipiliin nilang mamigay ng ayuda, scholarships na may pangalan nila, at temporaryong proyekto na hindi naman sustainable. Bakit? Dahil gusto nilang patuloy tayong magpasalamat at umasa sa kanila. Kapag wala sila, wala rin ang ayuda. Kaya dapat silang manatili sa pwesto, di ba? Korupsyon at kahirapan, magkasabay na umaangat. Kapag mahirap ang bayan, abala ang mga tao sa pag-survive. Walang oras para magtanong kung saan napupunta ang bilyon-bilyong buwis. Walang lakas para magprotesta sa harap ng gobyerno. Habang ang mahihirap ay namamatay sa gutom, ang mga politiko ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Kapag may iskandalo, simpleng entertainment lang ang ibabato sa masa, mga away ng artista, mga chismis, mga teleseryeng puno ng drama. Dahil kapag busy tayo sa panonood ng drama, hindi natin napapansin ang totoong drama ng bansa, ang sistemang nilalamon ng korupsyon. Edukasyon, ang kalaban ng mga sakam sa kapangyarihan. Alam ng mga politiko na kapag ang isang Pilipino ay edukado at mulat, hindi na siya basta-bastang malilinlang. Hindi siya madaling matakot, hindi siya madaling paasahin, at higit sa lahat, hindi siya madaling kontrolin. Kaya naman sa halip na bigyan tayo ng dekalidad na edukasyon, hinahayaan nilang lumubog ito, kulang sa libro, kulang sa classrooms, at kulang sa suporta para sa mga guro. Dahil kapag mahina ang edukasyon, mahina ang kritikal na pag-iisip. At kapag mahina ang kritikal na pag-iisip, mas madaling magpaloko sa kasinungalingan at pangako ng mga politikong walang intensyong bumuo ng tunay na pagbabago. Bahala na, ang ipinagmamalaking sandata ng gobyerno. Sa huli, gusto nilang sumuko tayo. Gusto nilang isipin natin na ganito na lang talaga ang buhay, na mahirap ang Pilipinas at walang magagawa tungkol dito. Kaya naman ipinapalaganap nila ang bahala na mentality, isang kaisipang nagtutulak sa atin na tanggapin ang kapalaran sa halip na lumaban para sa mas magandang kinabukasan. Pero hindi ito dapat ang ating tadhana. May pag-asa pa kung lalaban tayo. Hindi natin. Kailangang manatiling alipin ang sistemang ito. Kung tayo mismo ang magpapasya na ayaw na nating maging mahirap, wala nang makakagawa ng paraan para panatilihin tayong ganito. Magsimula tayo sa pagbabantay sa mga politikong nilalagay natin sa pwesto. Maging mapanuri tayo sa mga pangako nilang hindi naman nila balak tuparin. Ipaglaban natin ang edukasyon dahil ito ang susi sa ating tunay na kalayaan. Sapagkat ang isang bayang mulat ay isang bayang hindi kayang alipinin. At sa araw na tayo ay magising mula sa matagal nating pagkakatulog, sa araw na hindi na tayo magpapabola sa mga pangakong walang laman, sa araw na tayo mismo ang bumangon mula sa pagkakalugmok, iyan ang araw na hindi na nila tayo kayang kontrolin.